ano po ang inyo pong pananaw sa nangyari pong kilos ng dating minority sa Senado at kahapon nga po sila po ay nagsesyon, nagdeklara po ng quorum at ang mga pangyayaring ito hango po sa inyo pong pag-aaral sa batas? Well, pag tinignan naman kasi natin yung saligang batas natin, no, may dalawa kasing provision na relevant doon sa nangyari kahapon. Una ay yung sinasabi natin kahapon na yung quorum provision ng ating saligang batas na nasa Article 6, no, ukol sa Senado. At pinag-uusapan doon kung ilang kasapi ng Senado ang kailangan dumalo upang makagawa or mag-conduct sila ng kanilang business. I think yung naging common understanding kasi natin ay binibilang natin yung quorum doon sa 24 no, na members natin ng Senado. Pero batay doon sa nangyari kagabi, mukhang ang interpretation ng ngayong bagong mayorya ay i-exclude natin doon sa bilang ng 24 yung isang senador na si Senator De La Rosa na hindi naman natin alam kung nasaan ngayon at hindi maa-aresto for it, at si Senator Jinggoy Estrada na ngayon ay under detention, no, para sa plunder, no, at hindi dapat mahila. So kaya ganoon ang basa nila kasi pag tinignan niyo yung mas luma na kaso na pag-usapan na kagabi to, yung Avellino versus Cuenco, parang sinasabi doon na binubukod doon sa required number or sa pagbibilang ng required number para sa quorum yung mga senador na outside doon sa coercive jurisdiction ng Senado. Kasi pag binalikan niyo yung provision ng saligang batas, sinasabi doon na kung kulang yung dadalo, pwede naming hatakin yan or no, pwede i-compel ng Senado yung attendance nila to the point of arrest batay sa president ng Senado dito at ng Senado sa Estados Unidos. So kung hindi naman mahihila si Senator Bato dahil hindi alam kung nasaan siya at hindi mahihila si Senator Jinggoy dahil technically nasa kustodiya na siya ng judiciary natin, no, for nasa Payatas Jail siya ngayon, then ang bilang lamang ay 22. So kung 22 nga, no, 12 lang yung quorum. So mukhang expansion yon kahit pa paano nung 1949 case nga na binanggit ko kanina. Pero may basis naman siya sa saligang batas. I think kailangan din natin unawain na hindi naman tinakda ng saligang batas na mawalan ng abilidad yung Senado na magpulong dahil nga napakahalaga ng mga ginagawa niya. So hindi unreasonable yung hinihingi ng ating saligang batas mula sa ating Senado, at kung may dalawa nga talagang kasapi na hindi makadadalo, then enough na yon. Anyway, yung 12 at least to have quorum. Yung pangalawa siguro mabilis lang ho, no, na yung provision na concern din also ay yung provision ukol doon sa pag-elect ng Pangulo ng Senado. So habang lumilinaw yung mga nangyari kagabi, mukhang ang nangyari ay nagkaroon muna ng motion to vacate nung simula. Matapos doon ay hinalal ng Senado or yung 12 na nag-attend sa session kahapon si Senator Win Gatchalian as parang acting presiding officer or acting president or president pro tempore. Depende kung ano yung terminology na ginagamit natin. Now, yung view naman doon ay yung motion to vacate kasi para yung motion na gawing bakante lahat ng liderato ng Senado. Hindi naman yun kailangan na 13 yung kasapi. Majority vote lang nung dumadalo or yung tinatawag natin na simple majority. Pero yung pag-elect ng Senate President na permanente, ang nasa saligang batas talaga ay majority of all the members. Tapos hindi siya binabangga doon sa arrest clause, yung sa pilitang pagdadala ng mga senador kung kulang yung quorum or kulang yung bilang. So mukhang understanding talaga natin dyan ay kailangan at the minimum 13 kung 24 yung senador natin kung nasaan man sila ngayon. So ito siguro yung dahilan kung bakit, and alam ko na pag-uusapan natin siya, no, yung kung bakit acting lamang si Senator Win Gatchalian kahapon. Kasi hindi nila makuha yung numero na 13 or yung 13 na boto para magawa ng Senate President. But dahil napasa yung motion to vacate, bakante lahat ng posisyon as of the time na ginawa siyang acting Senate President.
Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.